Yun, so what's up guys? Ngayong araw, November 26, Sunday, walang pasok. Susubukan nating mag-iya sa mga tropa natin kung sino sa kanila yung gustong sumama sa gala. Para naman kahit paano maka-relieve tayo sa stress, no? So, samahan niyo ako mag-yaya. So, kikitain natin si Robert ng 9 o alas 9 ng umaga dito sa may kanto ng Bagong Kalsada. And pupunta kami sa Montana Heights para sunduin naman si Priya, no? Isa sa mga kasama natin. Si Carl, si Viel at si Andre naman ay manggagaling sa Los Baños. So medyo matatagalan sila. Pero siguro magugulat tayo pag sila yung nauna doon. Kasi hindi natin alam kung anong oras makakapunta si Priya or si Robert dun sa meet-up place. Alright? Tao. Maalis na ba ako? Diyan ko na. Wagi! Hindi mo eh! Bilisan mo, Priya! Kung maglakad parang ano oras ang usapan? 9:30 kung maglakad Alas 10 ang usapan. Ano oras dumating? Di ba, Bert? Update. Ay, baliktad pala. Ano oras? 10:39. 10:39. Usapan 10. Usapan 10. Bakit ganun? Tagal nila. Buti pa ako maaga. No, ayun nila maniwala. Time check. Guys, eto na yung time check. May gusto nga pa na sabihin sa'yo si Robert. Ba't napunta doon? Much later. So, dito kami sa footbridge kung saan naligaw yung isa dyan. Mag-iwalay na lang kami nila Priya at saka nila Biel. Sasakay sila ng tricycle. Sasakay sila ng tricycle tapos kami maglalakad para ma-experience namin kung ano yung nilalakad simula dyan sa may palengke hanggang sa bahay ni Rizal. Meanwhile, Hi guys! Sa tricycle kami. Tapos yung dalawa, yung tatlo, naglalakad sila. So dito sila. Tayo ngayon sa bayan. Sa gilid namin yung simbahan. Ito naman yung bahay ni Rizal which is open. Kaya mamaya papasok tayo sa loob. And itutur namin kayo sa bahay ni Rizal. a few moments later. Later. So ayun guys, inaantay namin yung tatlong naglakad. May action video ka sa plaza. Oo. Sasakay ka sa Vikings. Tayong lahat. Oo, tayong lahat. Wait lang kasi. So ayun nga, nag-aantay tayo ng tatlong naglakad. Tapos naliligaw ata. Naligaw na yun. Naligaw na. Kaming tatlo lang na nandito. Tatlo lang kami dito. Sisimbahan kami. So, walang maingay. Flashback. Nag-tricycle na po kami. Napilitan po kami mag-tricycle sa lakas ng ulan at namapasa na po yung sapatos namin. Tapos malayo-layo pa kasi. Hindi na kasi kaya maglakad at nalakas na rin ang ulan. Ito po si Andre. Libre po kami ng pamasahe. End of flashback. Oh, sa wakas na. Andito na. Paghihiwa-hiwalay na lang ulit kami. Kayong tatlo, Team A, dito kayo. Plaza, libutin yung plaza. Kami, dito naman kami sa may banga. Kita-kita tayo sa bahay ni Rizal. Magkikita tayo sa bahay ni Rizal mamaya. Napag-desisyon na naming maghiwa-hiwalay muna.
kami ulit magkakasamang tatlo na dito kami sa plaza iba-vlog namin. At sa lukuyan ho kami nandito sa likod ng malaking Christmas tree na makikita natin kada sasapit ang Pasko. Tapos, magkikita-kita kami mamaya sa bahay ni Rizal pagkatapos namin dito. Punta na po kami sa bahay ni Rizal. So ngayon, tapos na kami dito mag-ikot sa plaza. Kaya tara naman sa bahay ni Rizal. Tara! So, pupunta na kami sa... Ay, itong plaza. Kuha kasi nga ng plaza sa akin. Kuha kasi yung Kalanat Baha siya, no? Which is kasama sa history ng Kalamba, kung bakit Kalamba ang tawag natin, no? Basically, kaya sa tinawag na Kalamba, gawa daw ng isang tayuman na nagtanong sa isang babae. Sabi niya doon sa babae, yung babae is may dala ng kalan at banga. So, sabi niya doon sa babae, anong lugar to? Pero nagkaroon ng communication breakdown since ibang language yung ginagamit ng dayuman, akala ng babae at tinatanong is kung anong dala niya. Kaya ang sagot ng babae ay kalan, banga. So, ang nangyari, ayun ang naging tawag dito sa kalan banga hanggang sa naging tawag sa ngayon na kalamba. Kaya kung papansin mo, kalan, kasi nasa baba niya, ay, bang taas pa rin yung banga, nasa baba yung kalan. Ganyan. Hi, on the way na kami sa bahay ni Rizal. Kasi, yung tatlo, nililibot ata yung Christmas tree doon. Nililibot ata yung Christmas tree. Andun natin sila sa kabilang Malawak pa kasi sa likod ng Christmas tree doon. Ay! So, pupunta kami ngayon sa bahay ni Rizal, which is eto lang. Pag galing mo dito sa simbahan ng bayan, yan, simbahan ng bayan, eto lang, dati tayo dito ng kalsada. So, magkikita tayo doon. Bye! Hindi pa man tayo nakakapasok sa bahay ni Rizal, bubungad na sa atin ang karwahe o ang kanilang sasakyan noong araw. Ito ay hinihila ng mga kabayo at kinagamit upang makapunta sa mga malalayong lugar. Pasok tayo sa loob. Tumakita natin yung history ng Kalamba. 1742 hanggang 1890. Papasok mo yung... Baka, butil ng bigas. Papasok mo yung butil ng bigas dyan. Tapos, lalabas nun, grind na. Iikot yan, lalabas dito, grind na yung bigas. Kahit butil ng bigas papasok. Or kahit ano. Ito yung Yan damit ang nila. komisyon at dunti ang kimona na pagkamayari ng mga Rizal. Ano to? Ito ang sapatilyang gawa ni Leonor Rivera. Leonor Rivera. So si Leonor Rivera ay ang ayun yung sleepers. Ayun yung sleepers na noong mga unang panahon. Dito ang kolehiyo, sigisag ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Isa sa mga sikat na paaralan dito sa Kalamba. Bakit? Simula 1870, nandyan na yan. Nandyan na ang Kolehiyo de San Juan de Letran na hanggang ngayon Patuloy ay pa rin. tumatakbo at meron pa rin mga estudyante. 28. At kung mapapansin nyo rin, at ito, simula doon ay lahat yan ay pinagdaanan na rin. No? Simula sa mga paaralan niya, at sa kung anong kurso yung kinuha niya. No? Dito rin mapapansin nyo ang Ito yung... mga larawan. Yan. Mga larawan ni Rizal noong siya ay mag-aaral pa lamang. Ayan. Yan yung... Wow! Ito also, Ito hanggang ano siya. yung gantimpalang iginawad kay Rizal bilang mag-aaral noong ng Ateneo Municipal. No? Ayun yung mga awards niya. Yan yung mga awards niya. Siya ay mag-aaral pa lang Ateneo Municipal. Meanwhile,
sa ating pag-akyat sa ikalawang palapag ng bahay ni Rizal, bubungad sa atin ang napakaraming bagay na pwede nating gamiting kaalaman sa oras na kayo naman ang bumisita sa kanyang tahanan. Pag-akyat, bubungad sa atin ang formal dining room. Dito, nakain ang pamilya kapag may bisitang dumadating at dito sila sabay-sabay na kumakain. Makikita rin natin dito ang kanilang living room at ang dalawang magkabilang kwarto. Dito sa dalawang kwarto na ito, nakahiwalay ang kwarto ng mga lalaki at babaeng kapatid ni Rizal. Ang unang kwarto ay kwarto ng mga kababaihan. Dito natutulog ang mga kapatid na babae ni Rizal. Ang ikalawang kwarto naman ay ang kwarto ni Rizal at ng kanyang mga lalaking kapatid. Dito rin natin makikita ang kwarto ng kanilang magulang. Kung kayo man ay mapapadpad sa bahay ni Rizal, inyong mapapansin ang orihinal na disenyo ng kanilang sahig. Tayo naman ngayon ay tumungo sa kanilang family dining room at kusina. Sa lugar na ito ang kanilang family dining room. Dito sila nakain sa oras na sila lang ang kakain at walang kasamang bisita. Sa kanilang family dining room din matatagpuan ang isang kulay green na tela. Ito ang nagsisilbing ceiling fan noong unang panahon. Sa parte naman na ito, ating matatagpuan ang kanilang kusina. Kung inyo ring makikita at mapapansin, karamihan sa mga gamit dito ay gawa sa kahoy. Makikita rin natin dito ang mga orihinal na plato, kutsara, baso, at iba pang mga gamit pang hapagkainan sa kanilang tahanan. Meanwhile, Tingnan nyo, yung talagang yung pupuntahan natin dito. There's more. Ay, naka-aircon. Maganda-ganda dito mag-explore. Ayun ang aircon niya. Pag nakikita nyo sila unang aircon, Sino unang aircon? Hindi pala kasama Ay, ito. hindi kasama yan. 2 pesos lang yan. Ganyan kalaki ang laki ng piso, oh. yan. Ganyan kalaki. Ito yung, Kaso 2 pesos pa siya. ito yung 2 pesos. Yung 2 pesos natin, ano pa talaga, perang papel. montage. my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. Flashback. Kasama sa vlog to, ah. Guys, napag-utusan ni Priya, guys. Kawawa naman, oh, kawawa. End of flashback. Tapos na kaming mag-tour dito sa loob. Tapos na rin sa simbahan. Tapos na rin sa plaza. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? O tara, maghahanap na tayo ng kainan. Let's go! A few moments later.
kakaha lang, ang init. Hi guys. Pupunta kami sa plaza. What's up guys? So, nakatapos lang po namin kumain. Pupunta naman kami sa plaza. Plaza na po ang next destination. Hi guys! Dito tayo ngayon sa Calambador. Carnival dito sa Calambador. Plaza. Sa bawat pagbisita ko sa Calamba, ako ay laging napupuno ng pagmamahal at pagpapahalaga sa aking bansa, sa edukasyon at sa kalikasan. Ang lungsod na ito ay patuloy na nagbibigay sa akin ng mga aral at inspirasyon na nagpapahalaga sa aking pag-unlad bilang isang individual. Ang Calamba, Laguna ay lugar na hindi lamang dapat bisitahin, kundi dapat ding alalahanin at ipagmalaki bilang mga bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Travel vlog sa Calamba. Mga masasayang karanasan, nakuha at naidokumento habang buhay na andito. Dito sa Calamba, hindi lang gala ang aking naranasan. Dala ko rin pauwi ang mga aral at magagandang alaala kasama ang aking barkada. Noong kami ay nasa Calamba. Malayo man ang aking biniyahe, hindi ko maikakaila na nawala ang aking pagod nang ako ay makagala at makakalap ng panibagong aral na aking madadala sa aking pagtanda at akin ring may kukwento sa mga susunod na henerasyon. Calamba. Calamba ang isa sa pinakamasayang lugar na aking napuntahan dahil kahit saan man kami dumako ay alam nating may kasamang misteryo at istorya ang mga ito. Sa lugar na ito ay matatawag ko na aking pahinga dahil sa tuwing napunta at nagala kami ng aking mga mahal sa buhay tulad ng pamilya, kaklase, kaibigan at tropahan ay napupuno ng kasiyahan at kagalakan ang aking puso dahil marami kaming natututuhan at nakakalap na impormasyon. Sa Calamba natin makikita ang tunay na kagandahan ng isang lugar dahil sa mga tao pa lamang ay binibigyan na nila ng importansya at respeto ang istorya at historya ng nakaraan. Kaya masaya ako at ipagmamalaki na rito ako ay pinanganak at handang manghikayat dahil ayaw kong kami lamang ang makaramdam ng kasiyahang naranasan namin sa aming mga pinuntahan. Maituturing natin na tourist spot tulad na lang ng bahay ni Rizal. Ang bahay ni Rizal ay isa sa magagandang lugar na maituturing din na isa sa magandang tourist spot sa Calamba. Bukod dun, hindi mo lang masasabi na tourist spot lang ang bahay ni Rizal. Dahil kapag pumunta ka dito, ay maaaring marami kang matutuhan na tipong parang babalik ka sa nakaraan dahil makikita mo dito ang mga kanilang gamit noong araw. Calamba, ang lungsod ng mga bayani at lugar na puno ng istorya, misteryo, kaligayahan at kasiyahan. Sa kaunting oras na nailaan sa amin upang galaan ang mga sikat na lugar dito at upang alamin na rin ang istorya, napagtanto ko na masayang gumala sa mga lugar na ito, lalo na kung kasama mo ang iyong barkada at pamilya. Hindi basta gala, kundi pati aral ang madadala mo sa iyong pag-uwi. Calamba, ating puntahan at alamin ang istorya. Ito, muli, ang Calambventures. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming munting paglalakbay at pag-aaral sa lugar ng mga bayani, ang Calamba. Paalam.